Pero sa di pa ta magpadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat sa kahaponon ng gihatag din kanamo o Dios. Daghang salamat Ginoo gadiin sa kinatibuk-an namo ng mga tuig o Dios, ikaw nagauban kanamo. Salamat Ginoo nining pribilehiyo ug oportunidad nga kami nakahimo sa pagselebrar nining ikapito nga tuig o Dios nining imong nga iglesia diri sa Villanueva. Daghang salamat o Dios nga di nakita gayud Ginoo imong pagka maayo sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi o Dios. Ginoo samtang kami mamalandong sa imong mga pulong tugoti o Dios nga masabtan namo kini. Tugoti usab o Dios ang imong alagad nga mahimuon ang imong instrumento karon kahaponon. Tugoti o Dios nga mahimo nga masaysay sa pinakayano nga pamagi. Aron sa mga nagapaminaw Ginoo mahimo namo kini nga madawat sa pinakayano usab nga pamagi. Magpabilin kini sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi ug unahuna. Mahimo namo nga maaplikar o Dios ug matugkad namo kung unsang imong kabubuton diri sa imong kinabuhi. Ginoo nagaampo kami o Dios kuha ang mga pwede mahimo nga babag samtang kami mamalandong sa imong mga pulong. Tugoti o Dios ang imong mga pulong mahimo nga sama sa lisyo nga magpabilin sa kasing-kasing. Mutubo kini ug magbungag mga may binuhatan nga uyon sa kabubuton. O Dios tugoti nga mabuhat ang imong mga pulong pinaagi sa balang espiritu. Ug among gitugyan nga nakanimong tanan usab ang kalinaw nga among giampo. Diya sa ngalan ni Jesus na among bugtong personal nga manuluwas. Amen. Wala ako magapili nga naha kanimo kundi ako ang nagpili kanimo ug nagasugo kanimo sa pagpamunga og ang imong mga bunga magpabilin. Mga igsoon ko diya sa Ginoo. Kung atong kuhaan gyud o pagsabot ang mga bersikulo, mao gi ang nagstorya ni mo si Jesus, nagistorya ngadto siya mga disipulo. Si Jesus nagistorya dito siya mga apostoles. Nag-ingon kanya, wala, dili ka mo ang nagpili na ako, kung dili ako mo'y nagpili, nganha kaninyo. Makita nato mga igsoon nga ang Dios mismo ang nagpili sa iyang mga katawhan. Ug makita nato mga igsoon nga dili lang ang Israelita ang gipili ni Jesus, ug ang gipili sa Dios, kundi kita manusab na mga anak sa Ginoo. Makita ba ninyo diya? Ephesians chapter 1, 3-4. Gingon niya, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, nga maoy nagahatag nato panalangin sa tanang espirituhanan ng mga panalangin diya sa mga langit ng puloy-anan, just as He chose us in Christ, sa unsa daw? Sa wala pa natukod ang kalibutan. Pag-ingon ni Jesus Christ na I chose you, dili lang ang mga giingnan niya na mga igsoon, mga Israelita, ug ang nasod nga Israel, kundi diya po sa sinulat ni Apostle Paul, gihimo po ni Apostle Paul nga gi-emphasize nga kita gipili sa Ginoo. For what reason? To be holy and blameless before Him in love. Dipili ta sa Dios para mahimo ta nga balaan ug dili mahimo nga salawayon diha kaniya. O wala lang kay gipilit ta sa Dios kundi usab gihimo ta nga gitawag. He has saved us and called us to a holy life. Gitawag ta, gipili ta, and after nagipili ka, gitawag ka nga magkinabuhi nga balaan. Ang pangutana, nagkinabuhi pa ka nga balaan. Nagkinabuhi pa ka nga dili sa lawayon. Nagkinabuhi pa ka isip ingon na Kristohano nga putli ka atubangan sa mga tao. Nakinabuhi pa ka nga diin makita nilang imong kinabuhi nga muingon ka nga Kristohanon ko. Kay lisod kay nagtaman na ta sa pagprofess pero wala nato na possess. Lisod kay nagtaman na sa taman na ta sa istorya nga born again ko, Christian ko, anak ko sa Ginoo pero dili makita sa atong kinabuhi. Mo na mga igsoon atong hisgutan karon ang Kristohanon nga paglakaw. Bunga, nakabunga, nga nagabunga og mga maayong bunga. He saved us and called us to live a holy life, not because of anything we have done, dili sa tanan nato mga binuhat, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Mga igsoon, dili ba ka ma-bless? Na dili di ay ikaw ang nagpili sa Ginoo, kundi ang Dios mo nagpili nimo. Dili ba ka ma-amaze nga ngano dahil ang rason di ay nga nahimo ko nga anak sa Ginoo tungod sa wala pa natukod ang kalibutan gipili na kang daan sa Ginoo. Wala ka kahibalo anak karon
Pero pohon, ma-realize na nimo, Lord, unsa man gyud ang imong purpose sa akong life? Lord, 2024 na, wala pa ko kabalo sa purpose o unsa anong nagluntad pa man ko hangtod karon. Kay daghan kay tao mo ingon nga ang rason nga nung nagluntad ka karon tungod kay naay purpose ang Ginoo sa imong life. Pero ang pangutana, unsa man ang purpose? Na-allocate na ba na ninyo? He saved us and called us to live a holy life. Mga igsoon ko diya sa Ginoo. Ang kamatuoran, mga igsoon, gibuhat na ni Ginoong Jesucristo ang pinakauna nga step unsa man ang higugmaon ka o ang pakamatyan ka. Jesus chose to love you and die for you. Now mga igsoon, it is a challenge sa tuwa. Now unsa man, it is our challenge to accept or reject this challenge to bear forth fruit. Gibuhat na ni Ginoong Jesucristo ang part o mao na iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo. Now ang atong part ang pagpamunga. Ang pangutana, imo ba ning i-accept ang mga challenge or imo ning i-reject? Mga igsoon, bear forth fruit. Dagan kay sa mga sinulat ni Apostle Paul, mga igsoon, nga di nagamit siya metaphor nga agricultural. Colossians 1 verse 10 giingon diya nga unta maglakaw ka nga worthy sa atubangan sa Ginoo mamunga. Dagan kay passage nga diin si Apostle Paul nagamit siya og agricultural metaphor. Colossians chapter 2 verse 6 to 7 giingon diya, rooted in Him. And it is a question, mga igsoon, andam baka nga mubungag mga mayong bunga diha sa imong kinabuhi. Gibuhat naman ng Ginoong Jesucristo ang iyang part. Kaysa diyang nahimo ka nga anak sa Ginoo, dili man napayahan ang kinabuhi. Naamantay responsibility. Sa diyang nga na imong gidawat sa Ginoong Jesucristo nga imong tugtong personal nga manluluwas, dili ra man nakadya ataman. Naama kay responsibility nga magpadayon sa unahan. Tanan ba nahimo na nga naluwas o gidawat sa Ginoong Jesucristo ngayong bugtong personal nga manluluwas? Now, it is your responsibility nga magpadayon ka sa pagkinabuhi diya kaniya. Nga ikaw mahimo nga magbabungahon. Mga igsoon, ang Kristohanon nga pagkinabuhi, mga igsoon, kita na mga magtotoo, giliken ta into a fruit bitaw nga agapamunga. Ang atong Kristohanon nga pagkinabuhi, gisama ta sa kahoy nga agapamunga. Mutuo mo or mutuo mo? Mutuo na lang. Kitang tanan mga Kristohanon, gihulagway ta sa usa ka kahoy nga agapamunga. Ang kahoy nga mangga 50 anyos na wala na munga, naay puso o walay pulos? Ha? Naay puso wa? Wa? Kaya naman, unsa may buhaton nimo sa 50 na katuig na manggaw niya uwa na munga? Putlon, kay wala man na fulfill ang iyang purpose. Muna giliken ta into a tree that bear fruit nga unta mamunga punta. Now, aduna tay mga ways to achieve a good fruit bearing life. Now, anong gi-emphasize man gyud nako ang good fruit? Di ba? A good fruit. Ngano day pastor kung a fruit bearing life lang? Ha? Nganong gi-emphasize man gyud nako ang word nga good? Kay ngano man mga igsoon, dili tanan bunga maayo. Mutuo mo? Dili tanan bunga maayo. Mo na nga as Christians, we need to bear good fruit. Kaya nga naman, dili tanan bunga ang gibunga sa mangga, mahalin sa tindahan. Kaya nga naman, naay bunga gagamay. Naay bunga nga deform. Naay bunga na nadaot. Naay bunga nga giulog. Naay bunga na layak. Good fruit or bad fruit? Makapasar ba sa standard sa market or dili? Ang deform ba nga bunga sa mangga or ang layak nga dahon sa mangga maka-attract bag tao? Dili oy. Nagtukag mulabay na ang tao kung ang bunga sa mangga kay puros daot. Dili. Muna mga igsoon, as Christians, we need to bear good fruit. And in Christian life, mga igsoon,
What does it mean kung mangintag bear fruit? Unsa may but pasabot kung mangintag pagpamunga? Ang pagpamunga, mga igsoon, it describes the outward actions that result from the inward condition of a person's heart. Ang bear fruit or ang pagpamunga is gikan siya sa imong kinasuluran. O kung unsa na ang imong gipakita, mao na ang imong bunga sa imong pinakasud. Kung unsa ang imong gikinabuhi, mao na ang pinaka-root. Kay kung unsa na ang imong gipakita, mao na ang imong bunga. Now, ang pangutana kung giunsa nimo pagkinabuhi ang imong Kristohanon nga pagkinabuhi, nagbunga pa ka, mga maayong bunga. Now, we have ways to achieve a good fruit-bearing life. Duwara ni kabog akong giandam. Pwede ko ganahan nga mapasmuhan mo. Kay mga palangga, beta mo. Lipod ko ganahan nga maminaw mo sa ako. Samtang maminaw mo sa ako, gatulo ang iyong laway, kinatog mo diya sa iyong bangko. Bantay lang bitaw. Diba? Duwara ni kabog. Kaya kahibaw mo gid mo na ako nga, tagmupo rin mo gid kumuwali. Mabitaw ng ganahan ang mga membro na ako nga tigulang dito sa Cebu City, kay mabuo ra kay kumuwali. Ay kana, pastor, kaya di mo ito kaon. Mga tigulang, ganahan kayo kay ang mga tigulang pag nga pastor dito, dugay mo kay magwali, 1 hour and 30 minutes man. Kanya ako kay tinag 30 minutos, 25 minutos lang ko. Ha? Ways to achieve a good fruit-bearing life. Pinakauna, walk with the Word. Sabi ni Saya, paglakaw o pagkinabuhi diha sa pulo. Mga igsoon, ang pulo nga walk is gikan siya sa Greek word stoikeo. Kung mabasa mo og Greek, dili siya iskeo, kay in English man na, ang Greek word kay stoikeo. Tanan nga last ending o, yun ay mo pagbasa, stoikeo. Ang word na walk is from the Greek word stoikeo, which means to live orderly or live in obedience. Ang pulong day nga pagkinabuhi or paglakaw is ang pagkinabuhi or ang pagkinabuhi nga sa man hapsay o pagka masinog tanon. Now, pag inunday nga walk with the word, buong pasabot mga igsoon, living in obedience with the word. Pag kinabuhi nga masinog tanon diha sa pulong sa Dios. Pangutan ay mo kaugalingon, masinog tanon ba ko? Masinog tanon ba ka sa pulong sa Ginoo? Ha? I-evaluate ka na to over 100%. Obedient ba mo sa pulong sa Dios? Depende sa mo, pastor. Mga batanon, obedient ba mo sa pulong sa Ginoo? Lisod ra ba yung pulong sa Ginoo? Kaya usay makaingon ka, may paglalang gani ko na yung mga Kristoan. Bagal di bawal. Ayun. Ha? Ayun. Living in obedience with the word or magkinabuhi, inubanan sa pagkamasinugtanon sa pulong sa Ginoo. Tutuki ang word na obedience or being obedient, unsa ang iyang resulta? Unsa ang resulta sa pulong obediency? Ha? Kung ang imong anak masinugtanon kay sa imuha, dili nimo suguon, mubuhat lang kalit, unsa ang resulta? Siyempre mulihok. Di ba? Kung ang imong anak grabe ka masinugtanon sa imo, isa lang na nimo kasugo, musugot na diretso. Muna ang atong nga kinabuhi nga pagkristohan kung mamuhingon kay tag obediency with the word of God, kinahanglan mo resulta na og buhat. Kaya naman, Santiago Kapitulo 1, versikulo 22, kung wala ko masayot si Santiago na ingon, be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Kinahanglan nga mahimo mo nga mamumuhat diha sa pulong sa Dios ug dili lang kay tama nga sa pagpaminaw kay anuman ginalimbongan ninyo inyong kaugalingon. Kung hatag og pinakamabaw nga example, a sister nag-ampo ka kagabi. Bisag wala gyud, oo, nag-ampo ko. Bitaw, nag-ampo gyud ka, oh, pray without ceasing ba ya? You are deceiving yourself. Bisag wa ka nibuhat. Pag-ingon ni pastor nga, kinahanglan mga igsoon nga higugmaon nato ang Dios sa tibuok nato nga kasing, tibuok nato nga kalab, kusog ug hunahuna.
Ang pangutana, imo ba nang gibuhat? Amen, Pastor! Pero pagka-ugma, wa di ay. You are deceiving yourself. Muna makinahanglan ka, magkinabuhi nga adunay pagkamasinugtanon sa pulong sa Dios. And that is what this phrase saying, can walk with the Word. Kinahanglan nga masinugtanon ka sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, kung imong basahon further di ang James chapter 1, verses 20 down to 24, kung wala ko mo sa'yo, ang usa ka tao nga tama lang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo niya, wala niya gi-apply, gi-describe siya sama sa tao nga nagtanaw sa iyang dagboy siya sa amin sa pila ka minuto. Wala, uy, kabuto, kani-gisir, uy, wala ka perfect. Paghawa na niya tanaw sa amin, kaya, unsa ito kung nung, ano dahil? Nalimutan na. Hinanga, kung dili niyo may apply ang pulong sa Diyos. Kung tama na ka na minaw, amen, Pastor, yes, Pastor, alam mo, imuwali si Pastor, pero pagka niyo, saan yan, iwali ng Pastor? Ambot lang. Tanda yun. Ayun. Wala ko nang ego, ha? Ayun. Kasi ano ba? Ayun. Hindi ako masimba dito, kaya nga Pastor, papangigo. Hindi ka na patagsibo, may pagwalong ito yan. Obedience with the Word of God. Kaya naman, adunay saad na panalangin man sa pulong sa Ginoo. Ambot ko na-experience na ba na ninyo? Di ba? Kung inyo makita ang katong church history ko ganina, makita magigito ninyo kung nga akong abs kay gikan pa dire taman dire. Hindi sa wala ito nakita ang buko ganana sa kahoy ba. Di ba? Kung mahimo lang bitaw ka nga obedient sa pulong sa Ginoo, ang Dios nagasaan magpanalangin. Motoo mo dili. Ha? Motoo na lang Pastor, ikaw magaingon. We have marks of a person that is obedient with the Word of God. Pinakauna, it meditates the Word day and night. Makita ba? Na? Pinakauna nga mark of a person na obedient siya sa pulong sa Ginoo is nag-meditate o nagabasa siya sa pulong sa Ginoo sa adlaw man o sa gabi. Dili nag-scroll ha? May lagot tag Bible application ang di-scroll niya sa Facebook man. Usa ka marka sa tao nga masinugtanon sa pulong sa Ginoo siya na malandong sa pulong sa Dios sa adlaw o sa gabi. Ang Bible application karon mo pop up man naman ang notification. Ting! Oh. Meditation, basahan niyo ang bersikulo. Imbis to clock pa. Wala. Ya? It meditates the Word of God day and night. Psalms chapter 1 verse 1. Bulahan ang usa ka tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dili Dios non, ni nagatindog sa dalan sa mga makasasala, ni nagalingkod sa mga likuranan sa mga mayubiton. Kanusa ang usa ka tawo mahimo nga bulahan? Kanusa ang tawo mahimo nga bulahan? Ha? Kung siya wala magalakaw, nagatindog o nagalingkod sa mga dili mo nato. Anong dili mo nato man? Kay mga unbeliever man to, believer man ta. So dili sama nato. Dili mo nato. Mabita na may ano ba dili mo nato diyan kay ano man inyo manginom na balbal man to. So dili siya imo nato. Ha? Kano sa ang tao mahimo nga mabulahan kung wala kung siya nagalak kung siya nagalikay na ining mga butang. Sa verse 2, but his delight. Sa mabaw nga English, sa lain nga translation, iyang happiness or iyang kalipay. But his joy is in the law of the Lord. Ang law of the Lord din mga igsoon, wala nang nag-refer sa 10 commandments or sa 613 plus ka mga commandments. But it is referring sa pulong sa Ginoo. Kasi diha nga ang Bible sa una nga naapa sa tawagan sa scripture, sa wala pa siya nakumpleto from Genesis to Revelation, gitawag siya nga the holy oracles, the law and the prophets, the scriptures, the word of truth, so on and so forth. So pag iyon ni King David rin sa Psalms chapter 1 verse 2, ang iyang kalipay ana sa pulong sa Dios, ug siya na malandong niini sa adlaw ug sa gabi. Notice verse 1 and verse 2, there is a complete separation from evil doings o kung sa man, diha sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan ng imong kalipay na sa pulong sa Ginoo. Kinsa man ang imong kalipay?
Kinsa may nakapalipay sa inyo, mga batanon? Ayoy. Siya pastor. Ayun. Klaro kayo. Kinsa may kalipay ninyo? Unsa man ang nakapalipay sa imo? Nganong malipayon man mong pagmatabuntag sa iyo? May nagmalipayon pastor pagmata sa iyo sabak si mama. Badlongon mo siguro mo. Diba? It meditates the word day and night, ikaduha. Unsa resulta sa usa ka tawo nga diin naga-meditate siya sa pulong sa Dios, and he shall be like a tree planted. Once again, it is a agricultural metaphor nga gigamit ni King David. Ang usa ka tawo nga wala siya magalakaw ni nagatindog o nagalingkod sa mga mayubiton, mahimo siya kasama sa kahoy kung siya namalantong sa pulong sa Ginoo adlaw ug sa gabi. Mahimo siyang sama sa kahoy nga tanom daptin sa suba sa katubigan ug nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Ug ang dahon dili malaya ug bisan unsa iyang pagbuhaton siya mauswagon. Mo nang gingon mga igsoon nga ang kung nahimo ta nga nagkinabuhi ug masinugtanon sa pulong sa Dios adunay saad. Ug tinuod mo kini nga saad sa Dios nga bisan unsa ang imong buhaton, ikaw mahimo nga magmauswagon basta kay ang imong kalipay anaa sa pulong sa Ginoo. Pastor, akong kalipay kay siya usahay kay Ginoo. Ayoy. Pwede na. Diba? And whatsoever he doeth shall prosper. Di ba mo ganahanan eh? Nabisan unsa ang imong pagbubuhaton o kung muabot man ang adlaw nga imong timbong nga mubungaw gyud ka. Di ba mo ganahan ani nga saad sa pulong sa Dios? Pero na usa ka kondisyon kinahanglan nga imong kalipay ana alamang sa Dios. Sayo na kay niliktukon pero lusot kay ni buhaton. Nang imong kalipay, mag-focus lamang diha sa pulong sa Ginoo. Maigsoon, we have benefits o mga benepisyo kung ikaw nagalakaw diha sa pulong sa Dios. Walk with the Word. Psalms 119. Pinakauna, atong gikuha diha sa Psalms 119 ang mga benepisyo kung ikaw nagalakaw diha sa pulong sa Dios. Pinakauna, it leads to joy. Kung ikaw masinugtanan or nagalakaw diya sa pulong sa Dios na kinabuhi ikaw, nga di kanunay dala nimo ang pulong sa Dios, o kanunay nga kinabuhi nimo kung unsa ang ana sa mga pulong sa Dios, nagahatag kanimo kini o kalipay. Psalms 119 verse 2 gingon diya, blessed are they that keep His testimonies. Bulahan katong tao nga naga-keep siya mga pulong and that seek Him with the whole heart. Ang blessed diri is sa uban nga translation gi-translate siya og kalipay o malipayon. Malipayon ang usa ka tawo nga di naka-keep sa mga pulong sa Dios. Og na-experience na ba ninyo mga igsoon nga pagkamalipayon diya sa pagpangalagad sa Ginoo, pagkamalipayon diya sa pulong sa Ginoo, unsa pa na diya ng mga butaw. Kanang bitaw na experience na ba na ninyo nga bisan og ana mo sa mga kalisdanan, kalisod pero malipayon gyapon mo. Mo ang sikreto ang pulong sa Ginoo. Because it always leads to joy. Si Apostle Paul mga igsoon, grabe ning na iyang na-experience. Ang libro ng Philippians, gisulat din ni Apostle Paul sa diyang nasa sa Roma, na priso siya. Pero ang Book of Philippians, gitawag siya mag Book of Joy. Kung imong basahon ang Book of Philippians, diyan imo mabasa ikapila ang word na rejoice. Paglipay. O diyan imo mabasa ang rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Pero kung imong sutaon ang history sa mga libro, imong mahibaw nga si Apostol Paul na priso sa Roma, pero nakahimo gyapon siya sa pag-ingon sa mga taga-Pilipos na pagdasig o paglipay kamo diya sa Dios. Kaya naman taliwala nga bisan si Apostol Pablo ana siya sa kalisod, tinuuray nga na-experience niya ang kalipay tungod sa grasya sa Ginoo. It always leads to joy. Ikaduha, it keeps us from sinning. O ginahatagan ta niya o nagahatag kini og rason para kita dili magpakasala at tubangan kaniya. Verse 9, wherewith shall a young man cleanse his way. Unsaon man ang usa ka ulitaw mahimo nga malimpyo ang iyang dalan. Unsa giingon? By pinaagi, by taking heed thereunto according to thy word.
pinaagi sa pagbantay sa pulong sa Ginoo. Unsaon man para kita mga Kristohano malayo ta sa pagpakasala. Sa yun na kayo pinaagi sa pulong sa Ginoo. Gitugang pag yun sa verse 11, akong ginatipigan ang imong mga pulong diri sa akong kasing-kasing that I might not sin against you. Akong gitipigan ang imong mga pulong diri sa akong kasing-kasing para ako dili makasala batok kanimo. Kaya nga naman ang pulong sa Ginoo nagahatag kani kanato o paagi para kita dili magpakasala. Ang kasing-kasing gi-refer diri mga igsoon sa writers dili ang kasing-kasing nga naa diri. Kaya ang function sa kasing-kasing nga naa diri is to produce blood only. Mag-pump lang. Ang kasing-kasing nga gi-refer sa writer diri is ang kasing-kasing nga nasa imong utok, nasa imong ulo. Your word I have hid in my heart that I may not sin against you. Kaya ang kasing-kasing nga naa dili na mo kasing-kasing nga gi-refer kundi ang imong nasa huna-huna. Mapitaw na sa Philippians 4:6-7 gingon diya, after that you pray, ang peace of God will guard your heart and mind. Gingon diya, be careful for nothing but everything by supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. And the peace of God mo yung mga guard sa imong kasing-kasing huna-huna. Kaya naman ang usa ka tawo kung ana siya sa problema o mo desisyon sa diretso pataka ra desisyon. Pero kung usa ka tawo nga ana siya sa problema kalisdanan, moampo siya una aya siya mo decide ang Dios nagasaad o peace mo nang gingon niya, and the peace of God will guide your heart and mind. Katulong benepisyo sa paglakaw diya sa pulong sa Ginoo, it offers free counseling. Dili lang kay naghatag nato kalipay, nagahatag ka nato og to keep away from sinning, kundi nagahatag pud kani nato og counseling. Ang imong mga pulong mao sa mga akong kalipay ug ang akong mga titambag, counselors. Muna mga igsoon kung masakitan mo or anaa mo sa mga unsa man ang nagkaklase-klase mga kakulangon, mga problema pag BI doon mo sa tao nga diin sa man spiritually matured. Kaya ang tambag anak mga igsoon, pure from the Word of God. Kaya nga naman, gikan sa pulong sa Diyos, it offers free counseling. Kaya nga naman, kung mangayo mo tambag sa inyong mga barkada diya, mawala ka ilang Ginoo, ang ingon anak, bulag ito, uy, mo na ingon anak, duwag-duwag na sa problema, mo na ingon yun. Pero kung mangita kayo og counsel, kanang itong counselor mga igsoon, doon sa tao nga diin sa man spiritually mature nga kasabot sa pulong sa Dios. It offers free counseling. Ikaupat, it gives us hope. Nagahatag kani nato og paglaom. And take not the word of truth utterly out of my mouth, for I have hope in thy judgments. Ug ikalima mga igsoon, it also brings comfort in affliction. Ang pulong sa Ginoo nagahatag po kini nato og comfort sa diyang kita anaa sa mga kasakit. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Ug saad kini sa Ginoo mga igsoon. Walk with the word. Pag kinaboy uban niya sa pulong sa Ginoo. Kung wala nimo ma-experience karon ng mga benepisyo sa pulong sa Ginoo, karon na to'y 2024, sugdi ang imong kinabuhi diya sa pulong sa Ginoo. Sa pagtagbo nimo sa New Year, giunsa man nimo pagtagbo ang New Year? Gihimo ba nimo pagtagbo og baso o pulong sa Ginoo? Baso, tubig. Baso, tubig. Kay giuhaw niya ni basa dayon. Da. Soft drinks. Da. Karong tuig 2024 mga igsoon, tuguti nga ikaw magkinabuhi pinakauna diha sa pulong sa Dios. Kaya naman ang pulong sa Dios, dako kayo ni kahimuan sa atong kinabuhi. Munang gingon mga igsoon nga ang pulong sa Dios kay dili lang nagahatag kanatong impormasyon, kundi nagahatag pud kanatong kini transformation. Ma-differentiate ba ninyo ang inyong life kaniadtong karon? Kumusta man, nabago o wala? Ma-differentiate ba ninyo ang inyong life sa diyang kamo wala pa sa Ginoo karon nga naa mo sa Ginoo? Na ikapaghuan or wala?
tungod na sa grasya sa Ginoo ug tungod na sa pulong sa Ginoo. Wala mga igsoon, walk with the word pag kinabuhi ka sa pulong sa Dios ug himuha nga mahimo ka nga masinugtanon diha sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman mga igsoon, ang pulong sa Dios mga igsoon disenyo kini para sa paggiya kanato ngadto sa kinabuhing malampuson. Ang pulong sa Ginoo ginisenyo kini kanato para giyahan ka ngadto sa kinabuhing malampuson. Now, sa atong pagkinabuhi o paglakaw nga Kristohanon, pinakauna na hibaw-an nato nga kinahanglan kita maglakaw diya sa pulong sa Dios. Ikaduha, kinahanglan pud usab nga kita magkinabuhi diha sa Espiritu. Walk in the Spirit. Unsa to pinakauna? Walk In the word. With the word. with the word karon. Walk in the spirit. Walk in the Spirit. Kinsay mga maayo diri sa English, unsay pasabot sa in? Ha? Kung kini baso, kini ballpen, naa diri, unsay tawagan ni? On. Ha? On. Ha? On. Hmm? Baso. Ano? Beside. Kung kani nasa ilalom, unsay tawag? Under. Ug diri, ay kung ilang upper. Ha? Over? Above. Kung ang kining ballpen, ako isud as if lang ang baso. Nasa sud sa baso. In. So pag ingon na walk in, asa man ka? Asa ka? Ha? Kung naakoy piso sa akong kamot, inani na siya walk in the Spirit. So naa ka sa sud. So ang nagiya nimo naa ka sa sulod. Sorry. Naa ka sa sulod. So ang nakita sa imo unsa man? Makita na ba ang piso kung ako yung piso diri? Wa no? Muna pag-ingon mo, walk in the Spirit, but pasabot tugote nga ang balang Espiritu mo maggiya sa imong kinabuhi. So sa diyang ikaw nahimo nga masinugtanon sa pulong sa Ginoo, tugote usab nga ikaw giyahan sa balang Espiritu. Kapag na nagpagiya baka sa balang Espiritu, o nagbut-buot kag imo. Kung ako pa siguro yung Ginoo, siguro unala na gahi ang ulo ha? Walk in the Spirit. What does it mean when we say walk in the Spirit? Kung we talk walk in the Spirit, mga igsoon, it means developing a God consciousness in you. In you. God consciousness in you. Unsa may God consciousness? Kinahanglan nga always ka conscious kung unsa man ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi ay butbuot sa imo diya. Nya may mga nagadaw, will na siguro ni si Ginoo. Unya nasakitan Lord, ngano man to? Ayaw. Nagbutbuot lang dito imo. Ayaw, do. Ha? Developing a God consciousness in you. To walk in the Spirit is to walk in the new life in Jesus Christ. So after nga nahimo ka nga new creation tungod kay imong gituan o gidawat sa Ginoong Kristo, nga imong bugtong personal mga manluluwas, it means to walk in the Spirit. After ka nahimong anak sa Ginoo, dapat ikaw magkinabuhi usab diha sa Espiritu. Kaya naman kung ikaw na kinabuhi diha sa Espiritu, so if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ang live nga gi-mention diya is nabuhi. So Ephesians chapter 2 gingon diya, you have quickened. Nabuhi ka. Tungod kay sa una nga sa diha wala pa ka diya sa Dios, ikaw patay ka spiritually. Mo nang buhi ka pero patay kang daan. Kaya nga naman nabulag ka sa Dios. Pero after nga imong gituoan si Ginoong Kristo, kung unsa iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo, siya nagpakamatay gilubong nabanaw si katulong adlaw, ikaw nabuhi pinaagi sa Espiritu. Dako ka es, dito gamay ka es. Kaya ang gamay nga is imuha na ka Espiritu. So after nga you live, nahimo ka nga nabuhi diha sa Espiritu, si Apostol Pablo na ingon, busa paglakaw usab diha sa Espiritu. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. To walk in the
Spirit, mga igsoon, ang pagkinabuhi dyan sa Espiritu, it means we yield to His control. But ko sabot, kung may paglakaw dyan sa Espiritu, kanunay nagadependent ta. Ano sabi ng dependent? Nagsalig, nagagad, naghulat sa control sa balang Espiritu. We follow His lead and allow Him to exert His influence over us. Now the question is, imo bang gitugutan na mahimo ka na ma-yield to His control? Imo bang gitugutan na always ka mo follow kung unsa ang iyang instruction? O imo bang gitugutan na you let Him to exert His influence nga na kanimo? Walk in the Spirit. Nga naman mga igsoon, Galatians 5:16-18. Si Apostle Paul ingon, "This I say then, paglakaw diya sa Espiritu, og dili mo pagatumanon ang tanan nga panghibog sa unod. Walk in the flesh, or then I say they walk in the Spirit, and they shall not fulfill the lust of the flesh." Kano sa di mo dili mahimo nga fulfill ang lust of the flesh? Kung ikaw nag-walk in the Spirit. Sayo na kayong analogy, sayo na kayong ang mga igsoon. Kung siya tawagan ni ang paagi, para dili ka mahimo nga madumalaan sa imong old sinful nature, kinahanglan nga ikaw maglakaw diya sa Espiritu. Kaya sa diyang nahimo ka nga new nature na apa kay old sinful nature, dili na mawala sa imo hangtod dili mag-rapture. Samtang buhi pa ka na pa kay old sinful nature mo na kasi Apostle Paul ingon, walk in the Spirit. Pagpadumala sa balang Espiritu para dili makadumala sa imo ang imong karaang pagka-tao. Kaya nga ano daw? For the flesh lusted against the Spirit. Kaya nga naman, ang unod o ang Espiritu kanunay nga contradictory. Dili siya lang magkasinabot. Kaya nga naman, ang yes sa Spirit is no sa flesh. While ang no sa Spirit kay yes sa flesh. Ay, okay na no, uy, kinsa ko na ingon ano. Sige, ayo. Flesh, lust. Murag si Adam o si Eva ba nga doon kapag gitintal sila sa bitin. Si Eva gitintal sa bitin. Nang sige, sugo sa Ginoo, ayo, pwede mo makakaon sa tanan na kanaman diya nga nasa Garden of Eden, gawas ka ng kahoy nga nasa taliwala. Mo ang kahoy sa pag-ila sa mga dautan. No sa Ginoo. Pero pag abot sa bitin, ang mga kiyaw siya, yes. Ay, anong bawal, good. Mahimoy nun mo sama sa Diyos. It is a comparison between spirit and the flesh. Kaya kanunay, ang lust, ang flesh at ang spirit, they lusted against to each other. And the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that ye cannot do the things that ye would. Mabitaw na sa writings ni Apostle Paul sa Romans, wala ko masayot chapter 12, chapter 8, abot sa more na diya si Apostle Paul ningon, na ako'y mga butang ang gusto buhaton, pero dili na ako mabuhat. Na ako'y mga butang nga dili na ako gusto buhaton, pero ako mabuhat. There is a war against the flesh and the spirit. Muna si Apostle Paul kanunay nga nagapahimangno kanato to always walk in the Spirit. Para dili ka dali-dali matintad sa mga tentasyon sa yawa. Kaya nga naman kung mag-walk in the Spirit ra ka o mag-walk with the Word sa adlaw nga Domingo, kanunay hinumduming na imong kalaban sama sa leyon nga roar 24/7. Unsaon man imo pagkadaog sa imong kalaban kung mata ra kag adlaw Domingo. Unya tulog ka Lunes ngadto sa Sabado. Unsaon man imo pag-defeat sa imong kalaban nga 24/7 is like a roaring lion nagahulat mo kinsa iyang matukob. Kung adlaw Domingo ra ka mahimong mag-walk in with the Word o mag-walk in the Spirit. Our battle is not against the flesh and blood, but our battle is talking about principalities, spiritual realm. Muna nga, it is a challenge mga igsoon nga magkristohanon kita o maglakaw kanunay diha sa Espiritu. Di ba naikanta, magkristohanon kita sa kanunay. Amen. Magkristohanon kita Lunes, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Diba? Matag adlaw, matag minuto kada oras. Please,
Walk with the Word and walk in the Spirit. Para dili ka mahimo nga matukob sa gagaalon, agulo nga liyon nga mo ang kalaban. So that you cannot do the things that you would. Kaya nga naman mga igsoon, if we will not walk in the Spirit, mo na ning rason nga mahimo ta nga ma-fulfill na to ang atong lust of the flesh. Apostle Paul said, mga igsoon, sa Galatians 5:18, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Unsa man ning balaod, dili niyang balaod nga naa ka Moses, but mao kining balaod nga naa sa Romans 8:2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath saved you free from the law of sin and death. Pag-ingon ni Apostle Paul sa Galatians 5:18 nga, but if ye led of the Spirit, you are not under the law. This law is referring to the law of sin and death. Pero tungkol sa Espiritu nga na kay Kristo, gihimo ka nga made free from the law of sin and death. Unsa man ning sin and death, dili ni kamatayon na nga mamatay ka diretso. Pero mao ni ang kamatayon nga dimension ni Santiago sa James chapter 1 verse 15. Then when lust had conceived, akong ikuana ang iyang fundamentals. Kung dili ka maglakaw diha sa espiritu, ikaw under ka sa law. Unsa man ning law? Law of sin and death. Unsa man ning sa law kamatayon mo ni dimension ni James sa James chapter 1 verse 15. Nga kung ikaw wala magkinabuhi diha sa espiritu, ang lust or ang kining pangibog mamagdos, mapuros, o kining pagkamagdos mubunga og sa, and kung ang sana it will finish, or kung manganak na, it bring it forth death. Mo nang giingon diya, sin and death. Nga kung anaa ka sa kung wala ka naglakaw sa espiritu ug nagkinabuhi ka diya sa pagpangibog, mamagdos kini, mubunga kini og sala, ug kung ang sala na mahimo nga mahamtong, it bring it forth death. Unsa man ni nga death, dili ni kamatayon nga spiritually, but it is your Christian testimony. Mahimo na ka nga dili effective. Kaya naman, lisod kayo na moingon ka Kristohanon ka, pero wala ka nagkinabuhi diya sa imong pagka-Kristohanon. Mahimong mamatay ang imong testimonyo, ingon nga Kristohanon, dili ka katuhuan. Pinakauna sa imong mga anak. Uy, ayaw mo pangawat, ayaw mo pamalikas. Kusog kay madunggan kasi imong anak mamalikas. Ikaw galing pa? Death of your Christian testimony. Kung dili ka maglakaw diya sa espiritu, kung di ka magkinabuhi diya sa espiritu, kinahanglan i-preserve nimo ang imong Christian testimony. Kay pinaagi sa imong testimonyo, mahimo ka mapanalangin sa uban. Kadugog mo atong duha ka bata nga nag-testimony diri. Nabilit ko kadudoy kay kani si Dudoy ulawon man gani gud. Mabitot ka pa ganina gadagan siya minyari. Kaya naman, stage fright. Pero tungod kay gusto niya nga nahimo nga makaibalo mo sa testimony, sadyang wala pa siya sa Ginoo, o ganahan na siya sa Ginoo. Di ba? It is a blessing. Pati kay Ma'am, Midiline, di ba? Wala na akong kailanin niya, kay paghawak ako din, wala pa man siya doon. Di ba? I-keep ang inyong Christian testimony. Kay pinaagi sa inyong kinabuhi, bitaw mahimo man nga panalangin sa uban. Kung giun sa ninyo pag kinabuhi, ang kinabuhi Kristohanon, wala nga walk in the Spirit. Please, tuguti nga, i-led mo sa Holy Spirit. Tuguti, please, kanunay nga unta, dependent mo kanunay sa Holy Spirit. Ayaw mong but-buot sa inyong kagalingon. Ayaw mo pataka o desisyon kung wala pa mo nakaampo. Please always ask for guidance diha sa Ginoo. Aduna tayo mga gitawag na good fruit and bad fruit. Isulat ni Apostle Paul sa Galatians 5:22-23. To walk with the Word and to walk in the Spirit bears good fruit. Kung saan man ang mga good fruit, pinakauna, love. Ilan ni kabok? Kinsa na kaibawan ni Siyam ni kabok? Love, joy. Mao ni mga good fruit. Paminaw. Mao ni mga good fruit. Pinakauna anong giuna man og litok ang love.
kung naa kay love, ay like for example, kung wala kay gugma, napa kay kalipay, mo segunda ba ang kalipay? Ha? Kung wala kay gugma sa imong isig ka tao, napa kay kalipay? O siguro makitan pa na nimo wala na bagulbol na ka bisag wa ka unsa ah. Pero nganong giuna man ang gugma? Kay ngano man kung naa kay gugma, na kay kalipay. Bisag gidaog-daog pa kadya simsilingan tungod kay you have that compassion towards him. Nagya po kay kalipay bisag giun sa kadya. Diba? Pero kung wa kay kalipay sa isig ka tawo siguro gamangana na kasi kamot diya, diba? Kung na kay love, these are the good fruit. Love, kung na kay love, mo follow ang kalipay. Na kung na kay kalipay, na kay kalinaw. Kay kung na kay gugma sa imong isig ka tawo, na kay kalipay sa imong isig ka tawo, na kay kalinaw. Kay kung wala kay gugma sa imong isig ka tawo, wa kay gugma sa wa kay kalipay sa imong isig ka tawo, wa kay kalinaw. O siguro kada adlaw mugot ang imong dagway. Yeah? And it is applicable sa tanan natong kinabuhi. Kung aduna kay gugma sa imong buluhaton, syempre na kay kalipay. Kung na kay gugma sa pagpangalagad sa Ginoo, syempre na kay kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Syempre kung na kay gugma o kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo, na kay kalinaw. Kung na kay kalinaw, there is what we call long suffering. After long suffering, adunay gentleness, pagkamaayo, paglaom, meekness, temperance. Muning nuibi ka mga good fruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi, nuibi ka po. Inyohan na ba ning na acquire? Ha? Wala pa pastor, kaya dali na kayo kumapungot. Makitaan pa lang na ako yan ng pastor, kaya dilaab na ko. Ayo, son. Diba? Kinahangan requirement ang love. Kinahanglan na kayo gugma. Gugma sa imong isig ka tawo, gugma diya sa Ginoo, gugma sa imong sa buluhaton sa Dios, gugma sa imong trabaho, gugma sa tanan na mga butang. Kung kining walo ka mga butang, it will follow. And these are the good fruit. Di mo gusto makahibaw kung unsa ang bad fruit? Nani bad fruit, pastor? Kaysa diha mo sa katawo na himo ang Kristohanon, duha gyud ang paingnan, mubunga siya og maayo. O daot na bunga. Gusto mo makaibalo sa daot ng mga bunga? Ha? Muna yung mga daot na bunga, mga igsoon. To walk in the flesh. Kano sa mahimo nga daay bad fruit kung ikaw naglakaw diha sa unod or kailidgon. Galatians 5:19-21. Adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness. Ha? Lasciviousness, idolatry, witchcraft. Kabaw mo sa witchcraft? Paglumay, that is witchcraft. Anting-anting, that is witchcraft. Barang, that is witchcraft. Tanan, yaw-yaw, sa pala tanan witchcraft na sila. Gayuma, gayuma lumay. Tara ba dagan dito si Kihol? Bato ako si Kihol po. Diba? Hatred, kasuko, variance, pagbahin-bahin, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, kasina, murders, drunkenness, revelings. Gamay daghan. Sa kamigin kay damo o gamay. Ang moingon na ba sila ng majority wins? Ha? Remember mga igsoon, ang good fruit siyam kabuok. Ang bad fruit pila kabuok? 1, 2, 4, 6, 12, 17. Nya, karon mo moingon majority wins. Ha? Unta, dili ni mo ang mga bunga nga atong gibunga sa diyang kita na kinabuhi ang Kristohanon. Dili ni ako ang mga igsoon, pero kanipulong sa Ginoo. Ako gihimo lamang ako nga instrumento para mahibaw-an ninyo kung unsa day dapat ang ibunga samtang kita naglakaw diya sa pagkakristohanon. Please, tuguti nga ikaw maglakaw, magkinabuhi diya sa pulong sa Dios. Tuguti nga ikaw magkinabuhi diya, idubanan sa giya sa balaang espiritu para ikaw magabunga o mga maayong bunga.
God desires His children to be fruitful in all good work and to bear good fruit. Gitumuha kanunay sa Dios sa iyang mga kanakan nga mga bungag, mga maayong bunga sa tanang mga maayong buhat. Colossians 1:9-10. For this cause we also, since the day we heard it, we do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Asa kadapit mahimo nga fruitful sa tanang maayong buhat. Fruitful in every good work. Maigsoon ko diya sa pagtuo. Importante kasi atong kinabuhi nga kita magbungag mga maayong bunga. Kaya naman usa kini sa rason nga kita mahimo nga epektibo diya sa atong isig katao. Kaya kung magbunga bitaw ta, kay kung mo-profess bitaw ta nga Kristohano ta pero wala ta nag-produce of good fruit, dili mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Tanaw ninyo, igo na nanahon, labong pag yun kayo mga damo. It does not fulfill its purpose. Unta no sa atong kinabuhi ba dili lang tatamon sa pagpandahon lang, unta dili lang tatamon sa paggamot lang, unta dili lang tatamon bitaw sa pagdako. Kaya naman dili na ito ma-fulfill ang atong purpose. It fulfills its purpose, which it was called to fulfill. Kaya naman mga Exxon, ang imong purpose dito sa kalibutan is a life without purpose. Kung wala mo kabalo sa purpose sa imong kinabuhi diri, please pangitaan na karon. Kung sa last year 2023 wala pa ka kibalo nganong nagluntad pa ka karon, kung wala pa ka kabalo sa imong purpose sa imong life di ay, please sutaan na karon pinaagi sa pag-search diha sa pulong sa Ginoo. Please, hibaluan ninyo ang inyong purpose sa inyong life nganong naapa mo diri karon. Ang Dios na higugma diha kaninyo. Ug tugote nga kamo magbungang mga maayong bunga nga makapahimuot at tubangan sa Ginoo. Daghang salamat sa pagmamalandong kauban nako ang Dios magadugang panalangin sa mga pulong nga atong asahan kanang atong ibalik sa atong